gagawin lang ng House of Representatives, i-facilitate, i-verified, i-determine ang sufficient inform. It doesn't mean na sufficient inform and substance yan, ma-impeach na siya. Ititingnan pa po ng mga husgado. Katunayan, makikita natin na maraming mga i-present na mga ebidensya ang prosecutor. Himay-himayin po kung alin po sa mga ebidensya na yan ang totoo pag nakarating na sa impeachment court. Doon, trial na yon. Correct? Trial na yon. Doon ang totoong trial. Hindi sa House of Representatives. Maliwanag naman ang ginagawa ng House of Representatives. Hinihiring. Kaya kung hindi mo hihiring, how can you determine the sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in probable cause, or sufficient in ground? Kung hindi pakinggan. Kasi prosecutor po ang pinagbibigyan dyan. Sasagot po ang defense doon sa panahon na sinabpina sila. Oh, di ba inimbitahan? Naturalmente, titingnan talaga ng mga membro ng Committee on Justice yan. At saka yung Committee on Justice, iba din dyan, mga Duterte supporter din yan. Mga abogado pa yan. Ay, nako. Mga komander, mga komander, alibasbas. Mga pangalan yung mga komander. Tapos magsabi, delikado ka dong. Banta na naman. Sufficient in substance and form daw pero nagpapasabina pa lang ng mga documents. Natural. Naturalmente. Walang record si Sara, sabi ng mga DDS sa COA. O anong kinakatakutan ninyo? Lalabas man yan sa record. Hindi man magamit ng prosecutor yan. Tsaka hindi po magpapasabina kung hindi related. So katulad niyan, SALN, anong kinakatakutan? O katulad niyan, bank account, anong kinakatakutan? Di ba nga ang dali-dali magbigay ka na lang, request ka na lang sa bank. Kung wala ka namang illegal doon na transaksyon, bakit ka natataranta? Kung si Sara Duterte, in-invite siya. Pwede siyang dumalo, pwedeng hindi. Pero, may pagkakataon na hindi siya pwedeng i-present ng kanyang counsel. Kaya may mga bagay na siya mismo ang sasagot. Katulad good ni Chief Justice Renato Corona. Pwede siyang magdalo, pwedeng hindi dumalo. Kaya may mga abogado man. Hoy, kung saan nabuksan na, nakita, walang nakita. O di, congratulations! O di ba, magpapahina yon ng depensa ng prosecutor? Pwedeng gamitin yon ng defense ni Sara Duterte. O ayan, pwede na nilang gamitin ngayon yung sinasabing fishing expedition. Tsaka hindi naman fishing expedition. Subpoena justice tecum and subpoena justificandum. Dalawang gagamitin yun. So kung walang laman, o di okay. May ambot na lang gyapon. Kasi pag inaaway nyo na ako, sisipain ko na kayo. Bakit sinabi mong walang nakita? May lumabas na ba na bank statement? Aba, tangina naman tong mga DDS na to. Oo, advance kayo mag-isip. O, bakit pa daw ipasubpoena ang bank account wala namang nakita doon? Paano nyo nalaman na wala nakita? Di ba wala pang inilabas? Tapos magkasabi kayo na wala namang nakita doon? Kung walang nakita doon na illegal transaction, di maging advantage yon sa kampo ng defense. Gamit din bala kami. Gamit din kasi kayo minsan ng mga utak nyo bala. Problema sa inyo, hindi kayo gumagamit ng mga utak ninyo. Oy, kay Ryan Aquilino, shout out po Ryan. Shout out Sir Glenn diri sa Barangay Tinaytayan. Uy, good morning, good afternoon sa mga barangay at sa mga taga-barangay Tinaytayan. Dumaraw kapis sa lugar kung saan ako pinanganak. O regards dyan kay Auntie Ping. Yan. Kamusta mga taga-barangay Tinaytayan? Pasensya na talaga kasi ako talaga makamarcos talaga ako and pro-government. Dinirespeto ko man din kung ano yung magiging basta wag lang mag-away kay mang-block talaga ako dito sa channel ko. Mga ko yan, makakilala ko yan sa aming lugar. Sa Barangay Tinaytayan. Kasi sa Barangay Tinaytayan ako naglaki. Okay? So, iano ko muna ito kay baka mamaya masipa ito kung masipa sa channel natin ba. Ngayon, ginapaliwanag ko lang sa inyo. Actually, gamitin ng depensa ng mga Duterte
yung walang kwentang accusation ng prosecutor. Ganun man yan sa korte. Pag halimbawa, sinabpi na ang bank account. So, pag nakita doon, malaking puntos yun sa defense. Kung mapapatunayan na wala pong illegal ang labas-pasok ng pera. O, kasi doon mo mapapatunayan. Yun yung transaksyon. So, wala tayong dapat pag-awayan dyan, mga Duterte diehard supporters. Dahil para sa akin, walang mali ang pagsabpina. Ang SALN, hindi naman actually, to be honest with you guys, like for example, ang SALN, anong kinakatakutan? Kung halimbawa, kine-question ng mga pro-impeachment ngayon na lumobo ang asset ni Sara Duterte, paglabas ng SALN, at hindi pala totoo yung computation na lumobo ng 1,126%, puntos yun sa defense. Pwede na yan ipahinto ng impeachment court kung sa tingin ng mga senator judges, binubula ng prosecutor ang mga judge. So hayaan natin ang judge ang magsabi kung ang pinasabpina ng mga dokumento, kasi ganito po yun, mabuting sa committee level pa lang. Pagsabpina, titingnan, pwedeng sabihin niya ng mga congressman, hindi pwedeng magamit ito. Oh, kasi ayaw din pumayag ang House of Representatives na idala nila ang impeachment complaints sa Senado na dihado sila. Kasi sila ang magtatayo na prosecutor. Mamili ang pamunuan ng House of Representatives ng mga kwalipikadong mambabatas na magsilbing prosecutors. So, hahatiin nila yan sa ilang kaso, ilang article of impeachment. Halimbawa, 7 article of impeachment kasama yung betrayal of public trust. So, yun ang hatiin. Halimbawa, sino mag-handle sa culpable violation of Constitution? Sino ang mag-handle ng betrayal of public trust? Sino ang mag-handle ng ganito-ganito? Kung ikaw, congressman, kahit gusto mo pang ma-impeach si Sara Duterte, hindi ka pwedeng agad-agad magpadala ng article of impeachment na hindi po sigurado. Kahit sa kalagitnaan ng trial, sa kalagitnaan ng impeachment trial, kung nakita ng judge na walang kwenta ang pinagagawa ng prosecutor, pwede nila kaagad-agad stop ang impeachment. Nakadepende ang schedule ng impeachment complaint sa mga ebidensyang ilalabas ng magkabilang panig. Kasi, pwedeng hindi mag-cross-examine ang defense sa mga witnesses, pwedeng hindi cross-examine ang prosecutor sa witness ng defense. So, ang length, ang haba ng impeachment trial nakadepende sa mga ebidensyang ilalahad ng magkabilang panig. 122 viewers, maraming salamat. Ang mahal na bilihin, ibang sektor ang mananagot dyan. Hindi porket mahal ang bilihin, hinto na ang impeachment. Hindi pwedeng ihinto ang impeachment. Ihinto mo lang yung impeachment complaint kung walang sufficiency in form and substance. Just like what happened doon sa impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ix Cry, mahal ang bilihin, oy, sige pa politika. Ti ano alangan nga kapitbahay ng buhay ng kapitbahay namin pag-uusapan? Pamangu. Alam mo, naging social media influencer ako, politics ang ginadiscuss ko. Naturalmente, politika. Kung mahal ang bilihin at doon ka sa programa na kung saan hindi ka magmamahalan, doon ka manood. Do aling nga man tanan ni si Cry Iso nga niyo. Anong kinalaman ng si Sara Duterte gani nag-declare na gani nga tumakbo? Ang mahal ng bilihin ang pamumulitika lang sang gaga ang inaatupag. Tama man? Bakit ako ang sabihan ninyo dito na ang mahal na ng bilihin pamumulitika na lang? Aba, bakit? Kung mahal ang bilihin, hindi na pala kami pwede magkomentaryo about politics. Mahal man o mura ang mga bilihin sa merkado,
ang usaping pampolitika hindi po pwedeng isang tabi. Ang namumulitika, ayon si Sara Duterte, kay maaga pa lang, nagdeklara na ng kanyang kandidatura.